Sa pagpapatuloy po ng Aksyon Laban sa Kahirapan Season 2 ng National Anti-Poverty Commission, makakasama po natin tuwing Martes, Huwebes at Biyernes sa Rise and Shine Pilipinas ang iba't ibang kinatawan po ng mga ahensya at lokal na pamahalaan upang pag-usapan ang mga interventions ng gobyerno sa pagpuksa sa kahirapan. Sa Season 2 ng Aksyon Laban sa Kahirapan, tututukan pa rin po natin ang convergence o yung pagsasama-sama ng mga programa at stakeholders sa patuloy na pagpapaunlad ng mga komunidad at pamayanan. Makakakwentuhan po natin ngayon dito sa ating programa si Chairperson Congresswoman Milagros Aquino Magsaysay mula sa House Committee on Senior Citizens at United Senior Citizens Party List upang talakayin po kung ano mga isinusulong na programa at panukalang batas na tumutugon sa pangailangan po ng mga nakatatanda. Kong Mila, magandang umaga po sa inyo. Welcome po sa Aksyon Laban sa Kahirapan. Magandang umaga. Magandang umaga po. Alright. Ma'am, bilang kinatawan po ng mga senior citizens sa Kongreso, ano po ang inyong mga isinusulong na programa at panukalang batas na tumutugon sa pangailangan po ng mga nakatatanda? Unang-una, yung Universal Social Pension. Para lahat na ng mga nakatatanda ay tatanggap na ng buwanang pension pag ito'y naisabatas. Ito ay pangkalahatan na. At wala nang pili-pili, wala nang lista-lista. Basta 60 years old, pataas, mayaman, mahirap, may pension na tinatanggap gaya ng SSS, GSIS, TIBAW, at kung ano pang pension, ay qualified na tumanggap buwan-buwan ng pension. Pag ito'y naisabatas na. Ano na po ang estado po ngayon itong Universal Social Pension pong ito? Alin? Ano na po ang status po nito? Ano na po ang timeline pong ating nakikita po, ma'am, for this? Aprobado na sa Committee on Senior Citizens na ako ang chairman. Nandun na sa appropriation at madali na lang na ma-approve ito sa Kongreso dahil na-approve na nung 19th Congress. Actually, aprobado na nung 19th Congress, hindi lang inaksyonan sa Senado. So ngayon, wala naman na ako nakikitang problema sa Senado dahil 3 o 4 na mambabatas na senador ang nag-file nitong bill na ito. Well, bahagi rin po ng paglutas po ng kahirapan po dito sa ating bansa ang pagpapatupad rin po nitong National Anti-Poverty Commission na matiyak na ang 5 batayang karapatan po ng mga mahirap sa pagkain, ganun rin po sa trabaho, tirahan at kalusugan. Ano naman po yung mga pangunahing issue pa pong kinakaharap ng senior citizens o ng mga nakatatanda? Ukol po dito at paano po ito malulutusan po, ma'am? Well, meron din meron din kaming panukala na aaprubahan na rin at naaprubahan na rin sa Senado ay sa Kongreso noong 19th Congress, hindi lang din inaksyonan sa Senado ay yung employment opportunity na yung mga capable pa na bumalik sa trabaho ng mga senior citizen, na mga retired na at gusto pa nilang bumalik sa trabaho, pag naaprubahan na ito, pwede na silang bumalik uli na magtrabaho sa gobyerno at sa kasi privado dahil nagbigay kami ng tax incentive na 25% sa privado na tatanggap ng mga nakatatanda. Okay. Pero nakikita ko rin, ma'am, yung parang ilang mga lolo't lola, may mga job opportunities na rin sa kanila, especially sa tourism industry, mga nagiging tour guide. Yes, nagiging tour guide. At marami rin mga establishment na tumatanggap na rin 4 hours lang, 4 hours a day, at mga greeters lang sa mga malls, gano'n, mga greeters lang sila. Kaya yun ay maganda na ring oportunidad para makapaghanap buhay ang mga nakatatanda. At marami na rin livelihood na binibigay ng gobyerno, kagaya ng DOLE, ng DSWD, para sa ganon ay may mapagkakitaan ang mga nakatatanda. At yun talaga ang aking sinusulong, yung may mapagkakitaan sila, yung livelihood, para hindi lang sila aasa sa ayuda. Kasi gusto ko yung ang mga nakatatanda ay may dignidad at may seguridad.
Kaya isinusulong ko din itong livelihood program para sa kanila. Alright, so while we wait for the passage ng ito pong mga panukalang batas na inyo pong isinusulong, syempre mga karaniwan rin pong kumbaga, issue ng mga nakatatanda ay yung pong kanilang mga gamot. Kasi habang nagkakaedad, may mga sakit na rin pong nararamdaman. Paano po natin sila natutulungan para po itong pong mga pangailangan nila sa mga gamot, mga maintenance, ay hindi naman po ganun kabigat sa kanila po mga bulsa? Well, itong mga gamot, no, meron na rin yung Yakap program na ano ng PhilHealth. Actually, ito yung konsulta na programa ng ating First Lady, Lisa Araneta Marcos, na konsulta noon na libre check-up at libre laboratories. Pero ito, pinalawak ng PhilHealth at naging Yakap program. Kay First Lady pa rin ito. Yakap program, kasama na ang 20,000 a year worth of gamot na libre na ibibigay ng mga Yakap providers or Yakap clinic. Makita naman sa website ng PhilHealth yung mga Yakap clinic, doon sila magpa-register para doon na sila magpa-check up, magpa-laboratories at libre gamot for 20,000 a year. Ito ay sa PhilHealth. Malaking tulong. Importante kasi na magparehistro sila kung saan sila gusto malapit para doon na sila regular na ma-check up, laboratories at saka yun nga, yung 20,000 worth na gamot. Kasi dahil sa Mandanas ruling, na-transfer na sa local government ang pagbili ng gamot. So pwede rin silang humingi doon sa City Hall o municipal at magbibigay naman ng gamot ang mga mayors at governors kasi yung pondo niyang gamot ay napunta na sa kanila. Alright. Well, bahagi po ng meron din tayong meron ding programa ng ating mahal na Pangulo Bongbong Marcos, yung zero balance. Opo. Na pag ikaw pumasok sa ospital, pero sa ngayon po, DOH hospital lang ang zero balance. Na kung ikaw ay pumasok, maski anong gawin sa iyo, operahan o lahat na, pati gamot, libre. Lalabas ka sa ospital na walang babayaran ni isang kusing. Alright, mga panguling katanungan na lamang po, Kong Mila. Bahagi po ng paglutas sa kahirapan ng konsepto po ng convergence o yung pagsasama-sama at pagtutulungan po ng iba't ibang sektor, kabilang po ang gobyerno at mga basic sectors. Ano pong mga initiatives ang mayroon tayo na involve po itong convergence, yung pagtutulong-tulungan po ng iba't ibang mga sektor para po sa ikabubuti ng ating pong mga nakatatanda? Lahat naman sa batas at saka ina-actionan ko din na ang mga nakatatanda ay wala na silang alalahanin sa buhay. Dahil sa batas na inihahain namin ay lahat na ng kanilang pangangailangan ay bibigay ng gobyerno. At marami naman po tayong programa na makakatulong din sa kanila. Gaya ng yung AIX, no? Yung AIX, malaking tulong yan din sa mga nangangailangan ng pinansyal. At kayong MAIP, malaking na rin doon, yung medical assistance sa DOH, malaking tulong yon sa mga nagkakasakit, sa mga na-o-hospital. Kasi makakatulong ito sa pagbayad ng kanilang mga hospital bills, yung MAIP. Yung AIX naman para sa kanilang pinansyal na pangangailangan kung wala silang pambili ng pagkain o pagpalibing o medical din ay malaking tulong itong AIX. Well, marami naman tayong ginagawa para matulungan talaga ang mga nakatatanda. Well, maraming salamat po sa pagbabahagi po ng mga initiatives po ninyo para po sa ating mga senior citizens. Thank you very much po, Kong Mila Magsaysay, sa pagsama po sa amin dito sa aming programa. Salamat po, ma'am. Maraming salamat din sa oportunidad. Thank you very much. Thank you po. At sa ating pong mga tagapanood, maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa ating programa. At abangan po ninyo ulit ang ating susunod na talakayan. At sabay-sabay po tayong umaksyon laban sa kahirapan.